Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Napatingin si McCoy sa suot niyang relo. Mukhang wala talagang balak na sumulpot si Cindy. Diyos ko, matigas pala ang dibdib ng babaeng iyon sa loob-loob niya. Kaya nga talaga nitong tiisin ang half-sister nito. Hindi ito makuha sa paninindak. Bigla na namang pumalahaw ng iyak si Kisha. Dali-daling kinarga niya ito. Sa lakas umiyak ng pamangkin niya, kitang-kita niya ang maliit na tonsil nito na nanginginig-ginig pa. Hindi ba ito napapagod sa kangangalngal? Hindi niya alam kung bakit kay Cindy nabunton ang inis niya. Pwes, kung hindi ka makuha sa blackmail. Cindy ang bida, makuha ka sa karisma. Inilagay niya sa portable cradle ang sanggol. Mabuti pa ay ipasyal muna niya ito. Baka gaya ng ina nito ay lakotsera din ito. Tama nga siya. Paglabas niya ng pad niya ay huminto nga sa pag-iyak ang sanggol. Diyos ko, salamat naman. Bulong niya, napapailing. Pagsakay niya sa elevator ay napangiti sa kanya ang mga naroon. Napipilitang humiti rin siya sa mga pamilyar na mukhang halos araw-araw niyang nakakasabay roon. Kung nagtataka man ang mga ito at nagtatanong sa isip kung anak niya ang sanggol na dala niya, hindi na niya pinoproblema iyon. Kung may tao siyang dapat problemahin, tiyak na si Audrey yan. Baka kung ano ang isipin nito tungkol sa bata. Noon lang niya naisip na makakasama sa imahe niya bilang isa sa pinakakanais-nais na binata sa bayan at pagiging foster father niya kay Kisha. Hindi maiiwasan na mayroong mag-isip na anak niya ito. Pero bahala na. Problema na nila iyon, isip-isip niya. Bumukas na ang elevator door sa ground floor at pasipol-sipol na lumabas siya roon, bit-bit ang cradle na mukhang basket. Ang importante ay nakikisama si Kisha at huminto na ito sa pag-atungal. Aktong lalabas sana siya upang pumwesto sa benches sa may mini park. Ang gusali na tinitirhan niya ay itinuturing na child-friendly dahil ang katabing gusali nito ay binubuo ng mga family unit. Nang maisip niyang dumaan muna siya sa kapihan para bumili ng kape. Dadaan din siya sa bilihan ng dyaryo para habang nagkakape siya ay nagbubuklat siya ng babasahin. Tila tuwang-tuwa naman si Kisha sa labas. Baka naman nasasakal na siya sa apat na sulok ng kanyang pad. Maaliwalas ang mukha niya nang pumasok sa kapihan. O hindi. Bulalas ni Cindy. Ha? Anong problema, Cindy? Tanong ni Owen sa kanya. Nakatingin siya sa entrance ng kapihan na kinaroroonan nila. Hayon at papasok si McCoy Ortiga, bit-bit ang basket cradle ng pamangkin nito. Putik. Oh. Si Ginoong Ortiga pala, walang emosyon na sabi ni Owen. Kanina pa ito nagkukwento ng tungkol sa sarili nito, isa na namang makasariling narsiso, bulag sa sarili niyang refleksyon. At marami-rami na rin siyang nalaman tungkol dito. Tubong Davao City ang pamilya nito, pero sa Maynila siya nag-aaral, sa isang exclusive na universidad na malapit sa condominium building na iyon. Accountancy ang kursong kinukuha niya. May lahing sino siya sa parte ng kanyang ama. Negosyante ang pamilya nito sa Davao. Aminado siyang maihilig siya sa mga mas nakatatandang babae, mas gusto raw niya ang kumpanya ng mga mature na mga babae. Wala raw siyang panahon para sa mga brat at prima donna na puro kapayaban lang ang alam. Oo, si Ginoong Ortiga nga. At patay ako pag nakita niya ako rito. Bakit naman? Kwan kasi, palihim siyang yumuko habang nagsasalita. Papaliwanag ako mamaya. Nakahinga lang siya nang maluwag nang makuha ni McCoy ang order nito at lumabas na ito ng kapihan. Mukha namang hindi ito stressed out na gaya noong huli silang magkausap. Tila malungkot na malungkot siya noon dahil sa responsibilidad ng pag-aalaga ng sanggol. Ngayon, mukhang mas kalmado na siya. Grabe, ang hirap ng hinga ko. Bulalas niya nang tuluyang mawala sa kanyang paningin si McCoy. Ano ba ang kwento mo kay Ginoo Ortiga, Cindy? Tanong ni Owen habang umiinom ng kape. Ha, wala. Kwan kasi, nag-a-apply akong nani ng pamangkin niya. Yung baby na karga niya. Anak ng sister niya. Sister ba niya iyong buntis dati na nakikita ko sa unit niya? Akala ko siya ay kanya, umiti ito. Hindi kasi sila magkamukha. May mga ganoon talagang magkakapatid.
Paano naman ikaw? Hindi mo ba kamukha ang mga kapatid mo? Kamukha, sabi niya. Ang ibig kong sabihin, may mga cases talagang ganoon. Hindi magkakamukha. Ang fraternal twins nga, hindi magkamukha, di ba? Nagkibit-balikat na lang ito. Kahit paano, nag-a-apply ka ba bilang nanin ang pamangkin ni Ginoo Ortiga? Tapos ano nangyari? Natakot ka ba at umatras? Nakita kita na parang ipis na dali-daling lumalayo sa doorstep ng unit niya, Napangiti siya. Nagkibit-balikat siya. Ewan ko. Parang hindi ko yata kaya na magyaya. Ano nang alam ko sa pag-aalaga ng bata? At bakit ka mag-a-apply na iyaya? Naging paralisado ang puswelo sa bibig niya. Wala na akong masyadong pagpipilian, sabi na lang niya. Bakit naman? Nalukot ang mukha niya. Alam mo, sobrado kang maraming tanong. Tumawa uli ito. Ganun ba? Oo, ganun ka. Siguro kasi interesado ako sa'yo. Tinawanan lang niya ang sinabi nito. Bakit ka naman mainteresado sa akin? Maganda ka, matalino at mabait. Kung isa na lang ang magiging nobya ko, gusto kong ikaw yon. Naks naman. Humalakhak siya. Nagustuhan niya ang binatilyo. Salamat sa sinabi mo. Ang tagal ko nang hindi tumatawa ng ganito. Hindi ka bagay na magyaya. Bakit ka magyayaya? Wala nga akong pagpipilian, di ba? Bakit nga? Nagkibit-balikat lang siya at inubos na ang kape niya. Salamat sa oras at sa kape. Kailangan ko nang umalis. Saglit lang. Sabay na tayo. Aakyat na rin ako. Uwi muna ako. Babalik siguro bukas. Huwag mo sanang babanggitin kay Ginoo Ortiga na nagkita tayo. Ibig mong sabihin, tatanggapin mo na ba ang trabaho bilang tagapag-alaga ng bata? Tumango siya. Sabi ko sa'yo, wala na akong ibang pagpipilian. Pero ngayong nakilala kita, medyo lumakas ang loob ko. At least, may kakilala na akong kapitbahay. Ngumiti ito. Ako rin ang natutuwa, Cindy. Mauuna na ako. Kita-kits. Hindi, sandali lang. Nilingon niya ito. Oo, bakit? Pwede ko bang makuha ang number mo? Napangiti siya ng mapakla. Paano niya sasabihin na wala siyang cellphone kasi wala siya pambili? Untag niya sa kanya. Wala akong cellphone. Pasensya na. Pagkasabi niyon ay hindi na niya hinintay na sumagot ito. Nagmamadali na siyang lumabas ng kapihan at ng gusali. Pagdating ni Cindy sa bahay, nagulat siya nang makitang naroon pa rin ang daddy niya. Abala ito sa paglilinis ng bahay. Napatingin siya sa hawak nitong floor mop. Kailan pa ito natutong magmop ng sahig? Hi, anak, bati nito sa kanya. Hi, Dad. Si Mommy. Nasa kwarto pa rin. Dinala ko siya sa klinik ni Dr. Salvijo. Kailangan niyang mag-bed rest, masama nang napapagod ang mommy mo. Napahinga siya ng malalim. Lumalala ang kondisyon ng puso ng kanyang ina. Bigla niyang naisip si McCoy at ang pamangkin nito. Kung malalaman ng mommy niya ang tungkol sa sanggol na kinklaim ni McCoy na bastardo ng kanyang ama, baka kung mapaano ang mommy niya. Sige, Dad. Pupuntahan ko muna siya. Napapikit siya habang paakyat sa hagdanan patungo sa silid ng mommy at daddy niya. Tony, ikaw ba yan? Anang mommy niya nang buksan niya ang pinto. Waring pagod na pagod ang anyo nito habang nakapikit. Hindi, mommy. Ako ito. Pumasok na siya ng tuluyan sa silid at naupo sa gilid ng kama nito. Kamusta ang pakiramdam mo? Sabi ni Daddy, galing daw kayo sa klinik ni Dr. Salvijo. Tumango ito at ngumiti sa kanya. Ano nang sabi ni Doktor? Hindi agad ito nakapagsalita kaya lalo siyang nanlumo. Hindi maganda, di ba? Sabi niya. Pangit ang resulta ng check-up mo, Mommy. Hindi naman sa pangit. Kaso'y alam mo na. Bawal ma-stress, physical, emotional o mental. Sa kagamot, anak. Napatanaw ito sa nakabukas na bintana at halata sa namumulang mga mata nito na nagpipigil lang ito na mapaluha. Lalo na siyang na-depress. Diyos ko, paano pa kapag nalaman nito ang tungkol sa pamangkin ni McCoy? Tama ang sinabi niya kay Owen. Wala na siyang ibang pagpipilian. Tatanggapin na talaga niya ang yaya na iniaalok ni McCoy. Tutal, wala na rin naman siyang pagpipilian. Pangalawa, malaking tulong sa pamilya niya,
lalo sa pagpapagamot sa mommy niya, ang kabayarang iniaalok ni McCoy sa kanya. Buo na ang pasya niya. Pagpunta niya sa pad ni McCoy Ortiga, hindi na siya magbaback out. Pero huwag kang mag-alala, anak. Nilulunan ng daddy mo ang pride niya. Pumayag na siya sa alok ng ninong Doming mo na pumasok siya sa kumpanya nito. Matagal na iyong iniaalok ni paring Doming, alam mo naman kasi iyang daddy mo. Hindi siya umimik. Matagal na niyang ipinaghihinanakit iyon sa daddy niya. Dahil sa pagmamalaki nito na hindi niya maintindihan, hinayaan sila nito ni Alas na pumasok sa pukpukang trabaho na ang kapalit ay kakarampot na sweldo. At sa halip na tulungan silang makapasok sa mga kumpanya, lalo na nawalan ng pag-asa ang kanyang mga dating kaibigan. Habang sila'y nag-aalala, siya na may abala sa pagsusugal at walang kabuluhang pagtambay. Hindi na lang siya nag-react sa sinabi ng mommy niya. Kung desidido ang daddy niya na mamasukan sa kumpanya ng kaibigan nito, mabuti naman kung ganoon. Ngunit hanggat hindi nangyayari iyon, hindi muna siya aasa. Mahirap na. Pagod na siya sa mga pagkadismaya na dulot ng kanyang ama. Ay, kailangan ko na nga, dali-daling paalam niya. May part-time job pa pala ako ngayon. Kita-kits mamaya. Magre-report lang ako para sa interview, humalik na siya sa pisngi nito. Ingat, anak. Napangiti siya ng mapait ng mapuna ang namumutlang mga labi ng ina. Pati ang mga pisngi nito ay humpak. Kulang na yata talaga sa sustansya ang katawan ng mommy niya. Huminga siya ng malalim. Sige mama, sabi niya at tuluyang lumabas ng silid. Naglilinis pa rin ng sala ang daddy niya pagbaba niya. Anak. Dad, may interview nga pala ako sa part-time job na in-applyan ko, sabi niya. Kailangan ko nang umalis. Late na yata ako. Magmerienda ka muna. Nagprito ako ng... Mamaya na dad. Bye dad. Lumabas na siya ng bahay. Panay ang tingin ni McCoy sa orasan. Sa hindi may paliwanag na dahilan, patuloy pa rin siyang umaasa na darating si Cindy. Mahigit 2 oras na itong huli sa usapan nila. Nang ipasok niya si Keisha sa loob ng unit, nag-iiyak na naman ito. Tila nasasakal nga ang bata roon at mas gusto sa labas. Alangan namang sa labas ng gusali niya ito alagaan. Sobrang busy siya, grabe, para magbantay sa iyaking bata. Hindi siya pwedeng maging full-time babysitter ng anak ni Gwen. Ngit-ngit na siya sa kapatid ng mga sandaling iyon. Lahat yata ng selfishness sa mundo na iwinisik noong panahon ng creation ay sinalo ni Gwen. Dinala niya si Keisha sa rooftop ng building. Tumahan ito ng kaunti pero umiyak na naman. Ibinalik na niya ito sa pad niya at pinabayaang umiyak na lamang. Mapapagod ka rin sa pag-iyak, aking cutie-cutie baby, sabi niya sa pamangkin. Pagkatapos ay binuksan niya ang sound system at nagpatugtog ng contemporary country songs. Ngunit hindi rin niya nakayanan ang pagsigaw ng kanyang pamangkin. Tila mapuputol na ang litid nito sa kakaiyak. Ano ba talaga ang problema? Bakit hindi niya ito mapatahan-tahan? Pinatay niya ang tugtog at kinarga ito. Isinasayaw-sayaw niya ito nang bigla siyang may maramdamang mainit na likido sa kanyang tiyan. Ay, naku! Bulalas niya nang mapagtanto ang nangyari. Inihian siya. Ibinalik niya ang bata sa crib at pinalitan ito ng lampin. Pabara-bara lang iyon dahil hindi siya marunong sa mga bagay na iyon. Paano ba siya mag-excel? Wala naman siyang alam sa pagpapalit ng diaper. Negosyante siya eh. Nang maisaksak ang dudo sa bibig ng sanggol ay pumasok siya sa banyo at naligo uli. Paglabas niya, umaatungal na naman si Keisha. Nasabunutan na lamang niya ang kanyang sarili. Nakatapi lang siya ng tuwalya nang kargahin niya ito. May pagmamadali sa kilos ni Cindy nang pumasok siya sa lobby ng condominium tower na pinanggalingan niya kanina. Nagdiklit siya ng daliri nang sumakay sa elevator. Sana hindi na bad trip si McCoy sa kanya kasi 2 oras siyang late. Pero napaismid din siya sa sarili. Bakit naman niya poproblemahin kung mabad trip si McCoy? Hindi niya dapat ipadama rito na siya ang may kailangan dito kaya siya ang dapat na mag-suck up dito. Paghinto sa 7th floor ay lumabas na siya ng elevator. Pagkasarang yon ay nagpakawala siya ng isang malalim na paghinga. Ginagawa ko lang ito para kay mommy, sabi niya sa sarili. Kumatok siya sa pinto ng Unit 702. Naroon siya para siguruhing walang gagawing anumang hakbang si McCoy para sabihin sa kahit sino sa kanilang pamilya ang tungkol sa pamangkin nito. Inulit niya ang sunod-sunod na pagkatok sa pinto nang hindi pa rin iyon bumukas. Baka nasa labas pa rin ang magtiyo.
Tumatakbo ang paa niya sa sahig. Iyon ang paraan niya para maibsan ang matagal na niyang tensyon. Nababalisa siya sa ideyang makikita na naman niya si McCoy. Pero hindi iyon yung klase ng kilabot na nakakatakot, hindi katulad kanina. Tiyak na pagsusupladuhan siya nito kung nakita siya nito na nagkakape kasama ang teenager sa kaharap na pad nito. Ayaw lang niyang aminin sa sarili ang kahulugan ng sobrang pagkabog ng dibdib niya. Ramdam niya talaga ang tibok ng puso niya sa dibdib. Ngayon na mag-isa na siya, mas naiintindihan niya ang nararamdaman kumpara kaninang may kasama siya. Ang presensya ni Owen ay nakapagpagaan ng kalooban niya kanina. Sa wakas ay bumukas ang pinto. Ang mukha ni McCoy ang sumungaw mula roon. Lumiwanag agad ang mukha nito nang makita siya. "Cindy! Salamat sa Diyos at nandito ka na," sabi niya nang maluwag ang loob. Niluwagan niya ang pinto nang mabuksan. "Pumasok ka na. Ewan ko na kung ano ang gagawin ko sa baby na ito." Umiyak siya buong araw. Hindi ko maintindihan bakit siya sobrang iyakin. Hindi naman siya gutom kasi ayaw na rin niyang dumede. Pumasok ka na." Pero hindi niya magawang ihakbang agad ang mga paa papasok sa loob ng pad. Tigagal lamang siya habang pinagmamasdan ang tumalikod ng binata. Napalunok siya sa pagkakatitig sa malapad na likod nito. May mga kalamnan siya, oo. Karga nito ang sanggol. Sumasayaw-sayaw pa ito habang inihele ang baby. Bibihirang pagkakataon na nakakakita siya ng isang lalaking nagpapatulog ng sanggol. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit parang naparalisa ang buong katawan niya. Kakaiba ang pakiramdam. Kahit na parang naninigas ang buong katawan niya, ramdam na ramdam pa rin niya ang mabilis na tibok ng puso niya. Bumilis ang tibok nang makaharap niya nang malapitan si McCoy. Nakatapi lang ito ng tuwalya nang pagbuksan siya nito. At ngayon, tinitingnan niya ang malapad na likod nito. Hindi naman para sa paligsahan sa bodybuilding ang katawan niya. Pero tiyak na sexy ang katawan niya. Wala siyang taba sa baywang. Ang tuwalyang nakatali sa baywang niya ay sumusunod sa anyo ng kanyang upuan. At may sexy at magandang hubog na puwet siya. Napakagatlabi siya, ngunit nang mapagtanto ang ginawa ay dali-daling ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi siya pumunta sa lugar na iyon para titigan ang puwit nito. Iniiwas na niya ang mga mata sa katawan nito. Saka lang niya nagawang ihakbang ang mga paa papasok sa loob ng pad. Sa kanya lang namalayan ang pag-iyak ng batang karga ni McCoy. Pumihit ito paharap sa kanya. "Kaya mo bang patahanin ang baby na ito?" Naiinis bakas na bakas sa gwapong mukha nito ang nararamdaman nitong inis. "Akina, susubukan kong patahanin," sagot niya. Lumapit ito sa kanya. Yumuko siya nang ibigay ang baby sa kanya. Naamoy niya ang pabango ng sabon na ginamit dito. "Heno depravia," sabi niya sa isip. Tila winasak nito ang kanyang mga pandama. Nilabanan niya ang tuksong ipikit ang mga mata at lunurin ang sarili sa amoy nito. Karaniwan, hindi niya gusto ang amoy ng Heno depravia, para kasing masangsang na hindi niya maipaliwanag. Ganoon ang sabon ng daddy niya noon. Pero ngayong nalalanghap niya iyon kay McCoy, tila bigla niyang na-appreciate ang amoy na iyon. Hindi maiwasang magkadikit ang balat nila nang ipasa nito sa kanya ang sanggol. Maging ang sandaling pagdidikit na iyon ng mga balat nila ay damang-dama niya. Para bang magnified ang lahat ng senses niya ng mga sandaling iyon. At dahil lang kay McCoy iyon, napakadaling tukuyin ang dahilan ng kanyang reaksyon. Sanay na siya sa paligid ng mga lalaki. Sa restaurant na lang ay kung sino-sino ang nakakasalamuha niya. May ilan pang kasing gwapo ni McCoy, pero wala namang nakakabilis ng tibok ng puso niya tulad ng kayang gawin nito. Baka kabagan na siya sa sobrang iyak kung sinasabi mong buong araw na siyang umiiyak. May asit de manzanilla ka ba rito? May baby supply na iniwan ang nanay niya. Sandali, kukunin ko. Umalis ito ng sala at pagbalik ay may bitbit ng bag ito ang baby supply. Salamat! Naupo siya at pinahira ng langis ang tiyan ng sanggol. Tumahan naman ito sa kanya. Nakahinga ng maluwag si McCoy. Salamat at nandito ka na, Cindy. Liban ako sa trabaho ko dahil kay Kisha. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya. Pero ngayon na nandito ka, magiging maayos na ang lagay ng kapatid mo. Sinulyapan niya ang mukha ng sanggol na kalong niya. Nagsisimula na naman itong umiyak. Iyaking bata ito. Kaya ba niyang alagaan si Kisha? Pinanghahawakan ko pa rin ang paniniwala ko na hindi siya kapatid ko, McCoy. Sabi niya. Napatingin ito sa mukha niya. Paano mo naman nalaman?
Tanong nito. Wala akong nararamdamang lukso ng dugo, wika niya. Hindi siya nakadama ng surot ng konsyensya nang sabihin niya iyon. Ano ang magagawa niya kung ganoon ang nararamdaman niya sa sanggol? Sa wala talaga siyang makapanglukso ng dugo. Lukso ng dugo. Siguro saka mo na lang mararamdaman iyon. Sige, hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga, nandito ka na ngayon. Ano ang dahilan kung bakit ka nagdesisyong pumunta rito? Dahil sa iyo. Saan naman nanggaling yan? Ipinagpasalamat niyang hindi iyon lumabas sa bibig niya. Dahil hindi naman iyon totoo. Naroon siya ngayon dahil sa mommy niya. Nagyuko siya ng ulo. Pilit na kinalma niya ang kanyang sarili. Hindi siya makapag-isip ng matino. Cindy, untad ni McCoy sa kanya. Saka lang niya ibinalik dito ang mga mata. At sa kanya napagtanto kung bakit tila hindi gumagana ng maayos ang utak niya. Nakatayo ito sa harap niya. Nakaka-distract na ang gwapong mukha nito, hindi pa nakakatulong na halos hubad ang magandang katawan nito. Hubad siya mula baywang paitaas. At kung kaninang nakatalikod ito ay nagpiesta na siya sa pagtingin dito, lalo na ngayong nakaharap ito sa kanya. Bakit ang mga kalamnan sa kanyang tiyan at kahanga-hanga ang kanyang mga dibdib? Kinailangan niyang pigilan ang sarili na hindi talaga mapansin ang katawan niya. Muy delisyoso, sigurado siyang iyon ang sasabihin ng kaibigan niyang si Ella, na mukhang nagkaroon lang ng katawan at pagkababae pero sa espiritu ay todo na, 100% bakla. Naramdaman niyang hindi siya komportable. Kahit na centralized ang aircon sa pad nito ay parang pinagpapawisan siya. Hindi pa naman ako bingi para magkamali ng pandinig na Fortunato ang bida ang pangalang sinabi ni Ate Gwen tungkol sa lalaking nakabuntis sa kanya. Iisa lang ang may ganoong pangalan dito sa Pilipinas. At pangalan niyo ng daddy mo, di ba? Hindi na siya nagtaka kung paano nito na lamang ang daddy lang niya ang may ganoong pangalan sa buong Pilipinas. Ito na rin ang nagsabing nagpaimbestiga muna ito bago pa man siya nito kinausap. Nariyan din ang mga pagkakataon na nagkatugma. Isa na roon ang katotohanan at tagahanterial pareho ang kanilang mga pamilya bagaman hindi sila personal na nagkakilala noong naroon pa sila. Maayos at kaswal siyang kinakausap ni McCoy. Noon niya napatunayan na sanay siyang magdala ng usapan kahit halos nakahubad na siya. Parang kinurot ang puso niya sa isiping iyon. Magsasalita pa sana ito pero inunahan na niya ito. Paano ba kung mahalata nitong nailang siyang kausapin ito nang tuwalya lang ang nakatakip sa katawan nito? Hindi naman siya ganoon kamoderna. Pwede bang magbihis ka na muna bago tayo mag-usap, sabi niya. Ano kasi Kwan, nakakailang. Dinugtungan niya ng alanganing ngiti ang sinabi. Umawang ang bibig nito bago niyuko ang sarili. Ay naku! Pasensya na. Masyado lang akong natuwa kaninang makita kita. Nakalimutan ko talaga na halos hubad na ako. Katatapos ko lang maligo nang umiyak si Keisha, paliwanag niya ng medyo magkanda totohanan. Nag-ihi siya sa akin kanina kaya kinailangan kong maligo ulit ngayong araw. Napakamot siya sa ulo. Grabe, ang cute niya nung ginawa niya iyon. Okay, naiyak niyang sabi. Diyos ko, Cindy. Kailangan mong kontrolin ang sarili mo. Tahimik niyang iniungol sa sarili sa inis. Sa isang salita na iyon ay halos mabulol pa siya. Hintayin mo ako habang mag-aayos ako, paalam niya sa kanya. Pasensya ka na uli, Cindy. Sa takot na mabulol na naman siya at makahalata na ito ay tumango na lang siya. Nagkunwari na lang siyang abala sa pagpapatahan sa umiiyak pa ring si Keisha. Sa susunod na kabanata, matutuklasan natin kung paano haharapin ni Cindy ang responsibilidad bilang nani ni Keisha at ang unti-unting paglalapit nila ni McCoy. Kasabay nito, lalabas ang mga lihim at tunay na damdamin na magpapatindi sa kanilang relasyon. Kaya abangan natin,